si Mayor Kit, binili na yung lugar nila na tinatayo ng bahay para i-divide na rin sa kanila. Ang dami na namin na i-award na lupa si Mayor dito sa Barangay San Juan. Binigyan niya talaga ng pansin yung katatayuan ng isang tao, yung dignidad niya, yung reputasyon niya. Kasi sa totoo lang, sabi niya, nung nagsasalita siya, kung wala kayong sariling tahanan, ano yung nag-iintay sa future? So, ang first step natin para maging maayos ang pamayanan, bibiling ko itong lupa na ito, sasabay natin na 20 square meter pa kung 20 square meter each. Then, make sure na ang pamayanan ninyo ay tutugon sa kalinisan, segregation, at ang lagi niya sinasabi, habang aking nakaupo, yung kahinaan ng maliliit sa laylayan ay tutugon. So, nagiging magaan sa amin, sa akin, at ang aking ng barangay. Sa Baligot nangyayari, ako ilang square meter yung bibili ni Mayor, i-divide niya. So, napakaganda. Yun yung solution sa mga problema na alam namin mabigat na problema. Dahil miski rito sa amin lupon, ang reklamo yung pagbabayad ng renta sa apartment, hindi nagbabayad. Isa sa madalas na common requirement niya. So kung may sarili tayo, wala ka nang babayaran sa apartment, di ba? Makakaulong na. So yun yung nakita kong pwedeng itugon sa inyong tanong dahil naging maligaya ako mula na magbibili si Mayor ng lupa at naiayos sila ng kanilang lugar, na-lessen yung mga problema. Na-lessen. Hindi mo mawawala talaga problema ng ating mundo, even na community. Kaya lang, na-lessen. Hindi katulad na kami ka, mas masakit ang ulo. Pag-upo ka pala, ay, imbisa na ulit doon sa ganun, susundo kami mo naman. Imbis kung paano bang gagawin? Hanggang una. Then, nasanay na rin ako dahil nga ang pag-maintain ng peace and order, mga tanod naman, at saka yung naiayos na natin unti-unti yung mga informal settlers. So, happy na rin ako. Happy na ako sa barangay sa mga. So, knowing po na yung poverty is one of the issues po. And poverty is also related to unemployment ng mga tao. So, how do you plan on tackling such issues like poverty, like unemployment po? Since, i-share ko lang din po, since sa amin po sa barangay natin nabibilangan po, yung former barangay captain po, in-encourage po yung mga dating drug addicts, mga dating nalulog sa mga bisyo or may mga records na magtrabaho sa barangay. Would you like to suggest mo ba na gawin nyo dito sa Ginagawa na namin. Marami kami na nakagraduate na riyan sa ilan na empleyado kong drug addicts na nakagraduate na rin sa mga programa ng gobyerno. Ani na sila, tanong sila. Katulad isa, yung napatay na tayo. Yun yung nagbalik yun na ako yun. Ng ilang taon, bagyo sa drugs. Pero ginawa namin tayo para makita nila yung tunay na mukha ng buhay na ganito pa nakahirap ang buhay, kaya para magtinong kami for the sake of the family. Hindi lang kami, mga sambu na sila. Kasi nakakomplain na sila sa programa ng gobyerno regarding drug addiction. And then, binigyan namin sila ng so, they are now nila sa barangay Tarno, at saka natuto sila humarap sa tao, natuto sila na ganito pala ka-importante mabuhay, na natutunan nila magsalan ng panahon, because time is gold. Nariya, makikita niyo yung mga pogi, kabalikan. Kasi, mamaya, tatawagin ka para makita niyo sila. Diba? Yun nga po, as din sa unemployment na talaga dito, may mga certain livelihood jobs po ba kayo? Napakarami. Kasi pag upo namin dito, meron na kami barangay employment services unit na nagpe-perform ng yung mga ibababa ng TESDA. Kasi ito lang ang barangay na nauna eh. Kasi ang barangay, counterpart peso. Ang barangay, beso. So pag nagbaba ang congressman ng livelihood program, sa luwagan namin. Kasi kami meron makinarya eh. Meron kami tao, may alam, may resources, may finances na pwede itugon sa livelihood. Kaya ngayon, kailan lang hindi ko matandaan, nasa 8,000 na ang natulungan ng barangay. Tulong livelihood program. Pati yung mga member, pati yung mga naka-recover sa drug addiction. Tinuruan din nila yung livelihood program ng may mga machine pang regalo sa congressman sa kanila.
everyday, meron para sila tinatanggap na allowance. Let's say, pamasahe 160 para mag-aral sa test na, meron din. Ang ginagawa ko lang ako. So marami na achievement ng program. And I'm happy na binigay ko yan sa panahon ko na ako'y binigyan din ng Panginoon ng masisipag na tao. Kasi pagka hindi masipag ang manununo, walang kauuwian ang ating barangay. Kumbaga, pabaon tayo, hindi pa. Actually, I'm waiting. I wish na I hope na kami tayo sa Barangay San Juan ay maging tayo ang ma-achieve natin yung goal ng seal of good local governance. Iisa lang tayo na iniharap sa Rizal. At yung command center na yun, that is isa-isang command center na itinayo sa buong Rizal, even the governor and the congressman is very happy. Nakilala kasi yan. Kung maakyat kayo, no, makikita nyo lahat